pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Ehemplo, minsan pang sumasa inyo mula sa FEBC Philippines. At ako po si Efren Palyurina, pansamantalang humahalili kay Kuya Dan Andrew Cura. Ngayon pong araw na ito, as usual, ay makakausap natin ang isang kababayan natin na siyang ehemplo natin. At kung sino siya at kung ano ang makukuha nating mga halimbawa sa kanyang buhay at sa kanyang gawain, yan ang laman ng ehemplo ngayon. Ang ehemplo ay hatid sa inyo ng FEBC Philippines sa buong kapuluan sa pamagitan ng iba't ibang mga himpilan ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. So binabati namin kayong mga nasa Santiago, Isabela, dyan sa norte, sa 1143 DZMR, maging ang mga kasama natin siyempre sa Kabisayaan, nasa 1233 DYBS, Bacolod City. At sa Mindanao, wag natin kalilimutan sila doon sa Cagayan de Oro City, 103.3 FM, the New J Radio. At sa Quezon, Palawan, yan po ay nasa 106.3 DZRK. At dito po sa 702 DZAS din sa Mega Manila. Ganang araw po sa inyong lahat. At kami po ay umaabot din sa inyo sa pamamagitan ng iba't ibang mga social media platforms ng FEBC. At ito po ay nasa Facebook, nasa Signal Cable TV rin, Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV. So, ang ehemplo po ay lingguhang palatuntunan. Naghahatid sa inyong ng mga bagay na nag-aangat ng mga katangian ng mga Pilipino na dapat nating tularan. Huwag po kayong aalis, kami po ay babalik sa pamagitan ng ating pakikipagkwentuhan sa ating napiling ehemplo. At siya po ay walang iba kundi si Attorney Virginia Laksa Suarez. Si Attorney Virgie po ay ang National Chairperson ng Kaisa-ka. Kaisa-ka, pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan. Talagang angkop na guest natin siya. Secretary General din po siya ng Kilusan. Yan po ay short for Kilusan para sa Pambansang Demokrasya. Executive Director ng at isang Chief Legal Counsel, Labor Advocate din for Women and Workers Services for Laws for short, LAWWS. Hindi lang po ninyo na itatanong, talaga ang kanyang educational background ay talagang maningning din at nagpapakita lamang ng kanyang kakayanan na hinasa pa at lalo pang pinatingkad sa pamagitan ng kanyang bachelor's degree in communication arts sa UST. Nag-Bachelor of Laws din siya sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Isa po siyang masasabi nating busy. Her plate is always full. At hindi naman po dahil siya busy, kaya siya ehemplo. Kaya po natin gustong malaman pa ano ang mga bagay na dinaanan niya sa buhay, dinadaanan niya ngayon, at nakikita niya sa inaharap ng landas niya sa buhay. Kaya naman, siya ang ating ehemplo. At sa pagbabalik po ng ehemplo ay kikilalanin pa natin lalo siya in person, Attorney Virginia Suarez. Dito lang po sa Ehemplo.
Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Nagpapatuloy po ang ehemplo. Kamusta na po kayo? Kami po dito ay talagang handang-handa ng magkwento. Yan naman po ang gusto ng mga Pilipino, di ba, yung nagkukwento. Nagkukwentuhan na, nagbibigay ng mga karanasan, mga natutunan at mga nakilala. And speaking of nakilala, gusto naming makilala ninyo ang ating guest ngayon sa ehemplo. At siya na ipakilala ko na siya sa inyo kanina. Attorney Virginia Suarez, Attorney Virgie. Magandang araw po sa inyo. Ako, magandang umaga sa iyo, Kuya Efren. Efren, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa DZAS, dito sa inyong programang Ehemplo. At akin ang karangalan, no, na napili niyo ako, na imbitahan at magkaroon ng maiksing kwentuhan dito sa inyong programang Ehemplo. Sana nga, no, maging talagang ehemplo ako sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ayun, ayan po naman ay walang kaduda-duda. Pero gusto natin magsimula ang kwentuhan natin doon sa paano kayo napasok dito sa napakalawak at napakalalim na gawaing ito. At ang mga advokasya ninyo ay talagang nakaka-touch kasi very relevant sa mga panahong ito ang inyong mga advokasya. Paano po kayo nagsimula sa inyong pangarap bilang isang abogado? Simulan po natin muna doon. Yun. Alam mo, ako, dalawa lang talaga yung pangarap ko eh. Maging newscaster, maging broadcaster, o kaya maging abogado. Mm-hmm. Yung pagiging abogado, hindi ko alam pero bata pa lang ako, gusto ko na siya. Siguro dahil talagang laki din kasi ako sa hirap. Medyo parang squatters area yung kinalakhang kong lugar. Tapos ang tatay ko ay tricycle driver. At siyam kami magkakapatid pero walang nakatapos sa amin. Isa lang pala yung ate ko. Yung pangalawa sa pinakamatanda. Pagkatapos, wala na. Kaya talagang nagpursige talaga ako sa pag-aaral. Gusto ko maging abogado dahil nakita ko yung hirap dun sa lugar dun sa may komunidad namin. Nakita ko rin yung araw-araw na kahirapan na kahit pa ng mga kapitbahay ng aking sariling pamilya. Pero talagang ang isang bagay yung talagang nagbigay sa akin ng determinasyon na gusto ko maging abogado. Ito nung ma-aksidente yung aking batang kapatid, maka-aksidente siya, nakabangga siya dahil nagta-tricycle, wala pa siyang 18 years old kasi kami noon, ang mga kapatid namin nagta-tricycle na. So nakabangga siya ng matanda. Yung matanda, tumama yung ulo sa pavement at ikinamatay niya yon. Siyempre, hindi niya yon sinasadya. Ito ay isang aksidente. Agad-agad dinala niya sa hospital at nag-report din siya sa sa police. Pero nung panahon na yon, naghanap ng abogado ang tatay ko. Yung abogado na makakausap niya, ang sasabihin lang sa kanya ay aminin na lang para mapapaba ang sentensya. Yun, hindi namin maintindihan yon, lalo na nung kapatid ko. At dahil doon, yung inilaban namin yung kaso, tapos sinabi ko sa sarili ko na gusto ko maging abogado kasi hindi pa pwedeng kapag mahirap ka at
na involved ka sa isang kaso o nagkaroon ka ng kaso, ang sasabihin na lang sa'yo ay aminin. At dahil doon, talagang nagpursige ako mag-aral at maging abogado. So yun ang dahilan kung ba't ako naging abogado. So very personal pala ang dahilan. Talagang napakalapit kasi family eh. That means na at that time ay talagang ang kalakaran siguro ay magpayo ng ganon ang mga kinauukulan para mapadali na, matapos na to. Total, hindi naman todo-todo ang parusa, kundi mas mababa. Parang give and take. Para less trabaho. Kaya na, syempre, sa murang edad, hindi naman nilintensyon, hindi naman niya gustong patayin. Pero at that time, ang reckless negligence naman, syempre talaga namang walang intensyong pagpatay. Ay napatay mo yon dahil sa aksidente o sa negligence. Pero syempre, gusto pa rin namin na ilaban yung kaso. At at yung ganun nga. Of course, naparusahan yung kapatid ko dahil talaga namang namatay dun sa aksidente. Pero dahil siya ang nagdala sa hospital, pumunta siya sa pulis, kusang loob siya pumunta sa pulis, at dahil bata siya, nakapag-apply kami ng probation at hindi naman siya nakulong. Okay. So, may mga paraan na available at that time that you had access to para mangyari ang ganyan. Kaysa yung tanggapin na lang yung inaalok na mabilisang solusyon na. Oo, tama ka. Well, hindi lahat ng mga kababayan natin ay nagkakaroon ng ganyang takbo ng experience. Karamihan sa ating mga naririnig ay talagang pinapaniwala na ito na ang fun. This is the best deal para sa'yo. Tanggapin mo na. So, parang not realizing na yung palang karapatan niya hindi talaga niya nagagamit ng gusto dahil sa kakulangan ng representation. Oo, syempre nung bata pa ako yung wala rin akong talagang kaalam-alam. Ang gusto ko lang mag-aral at ang gusto ko lang din ay yung patunayan na hindi inintensyon at walang kasalanan yung kapatid ko. Yung simpleng ganoon. At siguro dahil talagang ang pakiramdam ko ay ayun, ganun na lang pag mahirap ka, aminin mo na lang. Hindi ko siya matanggap. Kaya sabi ko, magiging abogado ako at pag naging abogado ako, hahawakan ko ang kaso ng mga mahihirap. Ayun. Sa inyong family, sabi mga attorney, wala masyado nakapagtapos, isa lang yata bukod sa'yo. So yung passion na yan, na hindi nanggaling sa isang influence ng isang tao na nagturo sa'yo, nakita mo successful siya, and then sabi, gusto ko maging ganun. You were pushed, you were motivated by something that came from the inside, hindi from another person. Oo, ako nga, binabalikan ko ngayon, wala talaga akong naging role model. Wala akong yung parang tiningnan na, itong taong to gusto kong maging ganoon. Wala talaga. Kasi pag mahirap ka, ang liit din ng mundong ginagalawan mo eh. Wala pa. Noong panahon na yon, wala rin kaming TV. Matagal bago kami magkaroon ng TV. So, nakatingin lang lagi ako sa paligid namin at doon sa mga experience ko, yung araw-araw namin na pamumuhay. Sobrang mahal ko yung nanay ko eh. At kaya parang gusto ko talaga makaalpas kami sa hirap. Yung bang tipong sabi ko, baka mamaya mamamatay na lang ang nanay ko, nandito pa rin kami. O kaya kailan ako makakaalis dito? Nasa Malabon ako, pinakamalayo ko na lang narating nung high school ako, yun na lang monumento. 'Di ba? Ang yun eh, ang iksi nun. Ang realization ko ngayon, Efren, kapag ang pag-unawa mo sa lipunan, ang pag-unawa mo sa mundo, sa problema ng mundo, singliit lang din yon at singkitid at singsikip ng mundong ginagalawan mo. Kaya talagang importante talaga na makapag-aral tayo para makalabas tayo dun sa komunidad. Kasi ang lawak ng mundo, di ba? Oo. Yeah. Kung walang role model, meron bang kumontra nung una ka nagsabi na parang gusto kong mag-abogado, hindi pwede to, dapat lumaban tayo. Meron ba nagsabing nag-discourage sa'yo? Nagsabi, wag mo nang pangarapin yan, walang mangyayari dyan. Oo. Actually, nung magka-college pa lang ako,
medyo hindi na ganun kaprosigido ang tatay ko, ang pamilya ko. Siyempre at that time ang tatay ko ang nasusunod Oo. ang nanay ko kasi nasa bahay. Tas wala kaming pera. O di siyempre, wag ka nang lang mag-college. Kasi mag-aasawa lang naman. Yung natural na pagtingin sa babae na mag-aasawa ka na lang, parang sige, parang ang maghanap ko na lang ng knight in shining armor na magliligtas sa'yo, magsasalba sa'yo mula sa kahirapan. Yung makaalis ka na lang dito. Hindi ko yung gusto dahil gusto ko talagang makasama ang nanay ko. Kaya hindi po pwedeng mag-aasawa lang ako. Sabi ko mag-aaral talaga ako. Kaya ang sabi ng tatay ko ay bahala ka. Kasi hanggang high school lang kami pwedeng pag-aralin. Kaya talaga yung college ko, kailangan kong gumawa ng paraan, maghanap ng taong pwedeng tumulong sa akin para makapag-aral. Buti na lang scholar. Kasi talaga yon, ang labanan lang talaga nun. Gamitin ko yung talino ko. Kasi sinasabi ko nga, Efren, I remember, Efren, lumapit ako sa mayor namin sa Malabon dati. Hindi ko siya kilala. Wala akong kilala. Lumapit lang ako para sabihin na masipag ako, matalino ako, pag-aralin niyo ako. Hindi yata naniwala sa akin. Hindi ako binigyan ng scholarship or wala. Mabuti na lang yung ate ko, at that time nagtatrabaho, ang sabi niya, pamasahe lang ang kaya kong ibigay sa'yo. So, yun, mula doon, namasahe, punta ng UST, punta ako ng mga iba't ibang university para mag-apply ng scholarship kasi kailangan maging scholar ako para makapagtrabaho. Nakapasa naman ako sa iba't ibang university. Nagkataon lang, Efren, na pinili ko ang UST kasi may uniform. Wala akong damit, kaya kailangan may uniform. Ayun. Ngayon ko lang narinig yung, how to decide what college to go to. Kasi, Efren, pag wala kang damit, talaga, parang ang natatandaan ko lang, isa lang yung polo shirt ko, pinag-aawayan pa na yung magkakapatid. Tapos, yung maong ko. Kaya parang problema mo, kung may uniform, kahit isa lang ang uniform mo, di nila yun mahahalata. Lalabahan mo lang araw-araw. At hindi mahihiram. Yes. So, walang role model, limitado ang financial resources, wala masyadong encouragement from the family or from the city or from any other traditional sources. And yet, Attorney Virgie, nakarating ka from that environment hanggang dito na ikaw ay gumagalaw sa napakalawak ng mundong ng paglaban para sa karapatan ng pantao. Having reached this place, ito ba yung pinapangarap mo noon? Ito ba yung sinasabi mong sa wakas narating ko rin? O meron pa bang nakikita ka in the future? Ito talaga yung pinangarap ko. Alam mo, wala man akong role model, pero sapat na ang nanay ko bilang isang malaking motibasyon sa akin para magpursige sa pag-aaral at makatapos ng pag-aaral. Ganon din yung kapatid kong bunso. Sila yung inspirasyon ko. Ito na. Wala na akong ibang yung ginugusto pa. Sabihin kung kahit balikan ko, ito na talaga yung mundong gusto kong galawan. Ibig sabihin, ito yung gusto ko kasi kung ano man yung natapos ko, kung ano man yung alam ko, magamit ko ito para makatulong sa kapwa ko, lalo na dun sa mga mahihirap. Kasi alam ko yung Efren, yung pakiramdam na hirap ka sa pag-aaral, wala kang pamasahe. Tapos pag nagkaroon ka ng kaso, hindi mo alam kung paano. Alam ko yung pakiramdam na na isang beses ka lang kakain. Alam ko yung pakiramdam na pupunta ka sa eskwela, wala kang At sila yung mga gusto kong tulungan. Kaya gusto kong tulungan yung mga kababaihan na nasa urban poor communities. Kaya kung ginagamit ko ngayon yung aking profession para tumulong sa mga manggagawa, sa mga nakapusong babata at kababaihan, yun talaga ang gusto ko. Siguro, ako rin, friend, kaya pag, hindi ko siya simpleng advocacy. Kasi, pag advocacy, parang, eto, ginagawa mo, on the side, meron kang ibang ginagawa. Wala akong ganun, friend. Lahat ng kaso ko ay ganito. Dahil ito yung pinili ko. Kaya, this is my life. This is not simply an advocacy for me. So, hindi ito basta trabaho, hindi ito karera o career. Ito'y calling. Ibig sabihin ay talagang parang dito ka, you were born to be this. Parang ganun ang naririnig kung sinasabi mo, Attorney Virgie.
Hindi ko alam pero ito yung gusto ko. At masaya ako Masaya ako na maglingkod sa mga manggagawa. Masaya ako. Okay. Napakaganda ng ganyang kwento kasi nagpapatunay na hindi fairy tale ito. Hindi ito kwento ni Lola Basyang na na-create lang out of dreams. Ito'y tunay na buhay. At mga kaibigan, ito po ay nangyari talaga at I'm sure patuloy na nangyayari. At sa pagbabalik po ng ehemplo, bibigyan namin kayo ng inside look naman doon sa kalooban ni Attorney Virgie. Ito'y titingnan natin from the point of view of what goes on in the mind, in the heart of a person na karapat-dapat lamang na ating tularan. Yan po naman ay sa pagbabalik ng ehemplo featuring Attorney Virgie Suarez. Siya po ang National Chairperson ng Kaisa Ka, Pagkakaisa ng Kababaihan para sa Kalayaan. Diyan lang po kayo. Panginoong Ama, aming tinataas sa inyo ang aming mga kababayan na nag-ipit sa gera sa Ukraine at Russia. Panginoon, bigyan niyo sila ng katarungan na nanggagaling, Panginoon, sa inyong puso na ipinaglalaban ang aming mga kababayan doon at hindi sila maging bihag at biktima ng agenda ng tao. At panalangin din namin ang divine wisdom, Panginoon, para sa opisyales sa liderato ng Department of Foreign Affairs at ang Philippine Overseas Labor Office na, Panginoon, na sila ay papatnubayan hindi ng agenda ng ibang bansa kung hindi ng inyong banal na katarungan at karunungan para sa aming mga kababayang nangangailangan ng repatriation at ng ayuda. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nagpapatuloy po ang ehemplo. Ngayong araw na ito ay kausap natin si Attorney Virgie Suarez. Siya po ay isang fighter. Siya po ay isang warrior para sa karapatang pantao ng mga kababayan natin. At narinig po natin ang kwento niya kanina kung paano siya napunta from humble beginnings, a very familiar environment habang siya'y lumalaki. At ngayon, nandito siya sa isang trabaho na ang involvement niya ay talagang kailangan todo-todo, 100%. Hindi ito part-time, hindi ito occasional, hindi ito weekend job, hobby o advocacy lamang. Ito ay talagang buhay na niya. At si Attorney Virgie po ay involved sa napakaraming mga kilusan. Siya po Executive Director ng Chief Legal Counsel ng Labor Advocate for Women and Workers Services, kababaihan at manggagawa. Yan pong sektor na yan ang siyang talagang focus ng maraming mga initiatives, hindi lang ng gobyerno ngayon, kundi ng private sector. Pero anong uri ng pagkatao ang bagay sa ganitong uri ng environment? Anong klaseng tapang o lakas ng loob o vulnerability? Tingnan natin ang mga matututunan natin bilang mga nagmamasid sa ating paligid. Ito po, pakinggan natin muli si Attorney Virgie. Meron po bang panahon, Attorney, na yung inyong pagiging lawyer ay nalagay sa alanganin dahil tinawag kayong lawyer liar,
walang mahusay. Mga abogado, ano yan, 2.5 lang yan. Lawyer, wag ka na, nababayaran niya ngayon, nabibili. Meron bang dumating na ganon sa buhay mo na you felt, teka, mali yata itong pinasok ko? Teka ha, mag-iisip. Sa totoo, wala akong ganong experience na parang yung sinabihan na or parang mga abogado nababayaran o ano. Walang ganon eh. Ang naging experience ko pa talaga ay may mga minsan nanalo ako sa kaso at agad-agad yung nag-decide, yung tatawagin nating judge, no? Ay nabagan ako at hinihingi agad ng pera sa akin. Yung ganoon. Kaya sabi ko, hindi ko pa natatanggap yung desisyon. Sabi ko, I deserve to win the case. The workers deserve to win the case. My case is meritorious. And therefore, I win the case on the merits. Sabi ko, I don't think kailangan kong maglagay o magbigay. Isa pa kako, yung mga kliyente ko nga hindi pa nababayaran. Tapos nanghihingi ka kaagad. Alam mo, after nun, nag-motion for reconsideration yung kalaban ko. Natalo ako. Binaliktad niya yung decision niya. Dahil lang dun sa ganoon. Kaya, yun, inisip ko kaagad, siguro ginagawa niya yun sa iba. At ibig sabihin, nangyayari yun. Kaya hindi ko pwedeng, hindi ko palalampasin yon. Kaya inapil ko hanggang Court of Appeals, hanggang Supreme Court. Siyempre, panalo ako. Yung sabi, pag para sa manggagawa, hindi ko talaga, hindi ko talaga tatantanan. Hindi ko titigilan dahil naniniwala talaga ako na, karapatan nyo ng mga manggagawa at dapat dun sa particular na kaso na yun, manalo. Okay. So, ibig sabihin parang hindi ka na-discourage na may ganun palang kalakaran kahit na sa mga matataas na posisyon in the practice of law? Oo, hindi ako. Maski na mga manggagawa, friend, lalapit sa akin. Natatakot sila. Halimbawa, malaking kumpanya, mayaman yung kalaban. Natatakot. Sasabihin, naku, attorney, paano ito? Tiyak, yan, kilala namin yung kumpanya namin. Kilala namin, naglalagay yan. O kaya, kilala yan sa ganito. Ako lagi kong sinasabi, friend, kapag lagi nating isipin yan, na ganyan, hindi na tayo lalaban. 'Di ba? Sabi ko, ako kasi ang gusto kong isipin, ano pa man yan, meron mang nangyayaring ganyan, lalabanan ko pa rin yan. Kasi kapag hindi natin nilabanan yung ganyang klaseng sistema, magpapatuloy sila sa ganon. 'Di ba? Dahil isipin nila, ganun talaga, madali lang ang labanan lang to ng pera. At yun, Efren, yun yung pinakaayaw ko. Kasi ang mga manggagawa, Efren, walang pera. Kaya, at ang kadalasan ng mga kumpanya, sila yung may pera. At hindi ko matatanggap na ang tingin lang nila sa mahihirap, ang tingin nila sa mga manggagawa dahil mahihirap, ay pera lang ang katapat. At dahil doon, lalo akong nag-iinit, lalo akong nagiging porsigido sa paglaban para sa mga manggagawa, sa aking mga kliyente. Ako banggitin ko lang, Efren, meron ako rin isang nakalaban na abogado. Sabihin, may edad na, matagal na practitioner at kilala siya. Sa isang paghaharap namin, ayun, talagang ang sabi niya sa akin, yung iha, sabay pukpok sa lamesa, iha, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung gano'n. Parang sinasabi niya, syempre, dating sa akin, ano yun, dahil bata ako, dahil babae ako, yung ganyan mo ako tingnan bilang abogado. Kaya tumayo din ako, friend. Sabi ko sa kanya, attorney, sabi ko pala, panyero. Sabi ko, all the more na nagtataka ako. Sa tinanda mo yan sa practice, ganyan ka pa rin mag-isip. I don't easily intimidated, friend. I don't get intimidated. I don't get siguro mapo-frustrate ako minsan, pero parang split seconds lang yun . Lagi kasi sa utak ko, kailangan kong labanan yung gano'n at hindi ako papayag na ma-intimidate lang ako, i-discriminate ako o maliitin ako. Ibig sabihin, kayang ilagay sa lugar yung dapat na lumagay sa lugar, lalo na kung
kung ayaw tumiklop ng katulad mo na na binubuli in a sense, ano. Kung mahirap ipagtanggol o i-represent ang mga manggagawa, di naiisip ko lang baka lalo na ang mga kababaihan, kasi ang tingin minsan sa mga kaso ng kababaihan ay teka, ano yan, medyo masalimuot yan. Meron pa tayong konting bias against women pagdating sa mga sa korte. And yet, kababaihan ang isa sa mga focus ng iyong lawyering sa ngayon. Ano ang nagpapahirap sa mga kasong nire-represent mo pagka kababaihan sila? Alam mo, pag babae, antindi kasi yung gender norm, gender inequality, yung pagtingin sa babae na mahina, yung pagtingin sa babae na kayan-kayanan, yung pagtingin sa babae na madaling susuko yan. Yun yung mga nagpapahirap. Kasi yun din naman nagpahirap sa akin sa buong journey ko mula estudyante hanggang maging abogado. At alam ko, ako nga, nag-aaral at naging abogado, gano'n na. How much more, di ba, yung mga ordinaryo, mga manggagawa, di ba, lalo na yung mga kababaihan na nasa bahay, nasa lansangan, nasa palengke. Kaya, yung kaisipang gano'n, yun ang kailangan nating baguhin. At dahil doon, lalong nagiging mahirap ang hirap ng sitwasyon ng babae. Halimbawa, kung ikaw wala kang trabaho, o nahihirapan ka maghanap ng trabaho, diba, mahirap na yung kalagayan mo, pero magiging mas mahirap yon dahil sa simpleng dahilan na babae ka. Ibig sabihin, malayo pa ang tatahakin ng Pilipinas kasi sa ibang bansa, nababasa natin at naririnig na ang mga kababaihan ay lumalaban, nakakaangat na sa kanilang mga circles na ginagalawan. Pero sa Pilipinas, parang medyo kailangan ilaban mo pa eh. Kailangan magpatunayan pa ng kababaihan na kaya nila eh. How far are we? Malayo pa ba talaga? Mahirap ba itong, uphill ba itong laban? Oo, kasi alam mo, yun very much entrenched, ingrained, di ba? Sa parang ang lalim ng ng huhuguting tanikala para makakawala ang babae, no? Kasi sa bahay, mararanasan mo yon. Sa eskwela, yung mga simpleng pagtuturo, mararanasan mo yon. Hindi siya automatic yung pagiging gender sensitive, hindi siya automatic sa mga tao. Kailangan you keep on reminding. Kaya ako, ang ginagawa ko, Efren, yung kahit yung simpleng pagsalita, alimbawa, babae kasi ako lagi kong so what exactly do you mean na babae kasi? Anong ibig mong sabihin? Yung kailangan, sorry. Yung mga simple mga ganoon. O kaya yung mga karahasan sa babae, yung pambabasto sa babae, ay nagiging normal. Ang nakakatuwa lang, Efren, ngayon, malaki na rin ang isinulong ng kilusang kababaihan. Sabihin medyo malayo na rin. Marami na rin talagang babae ngayon na nagsasalita, natuto nagsalita, naninindigan. Yun yung kinakailangan, Efren. Importante yun because women are always being silenced. Diba mula sa bata, huwag ka nga madaldal, tumabi ka nga. Doon ka nga, mama. Laging pinatatahimik. Women are always being silenced. And when we are silenced, then there is more violence. Yun yung dahilan kung bakit we have to break that silence. We have to break that culture of being silent. So, we have to speak up. At yun yung tinuturo natin, Efren, sa babae. Ano man yung iniisip mo, sabihin mo. Kailangan mong magsalita. Gaano man kapangit ang karanasan mo, sabihin mo para lumaya ka. Pag ikaw ay na-abuso o na-rape, kailangan mong magsalita. Kasi kapag hindi ka nagsalita, ang narrative nandun lang sa kalaban mo. Ang nagiging diba, ay yung kalaban mo. Yun yung isang bagay na kailangan nating talagang ipaglaban dahil kung sino pa yung nakagawa ng masama, siya pa yung malakas ng loob. Kaya ako laging sinasabi sa babae na hindi mo kasalanan kung ikaw ay inabuso. Pero dahil inabuso ka, kailangan mong magsalita kasi hindi po pwedeng yung kwento niya lang ang naririnig. Kailangan malaman yung kwento mo dahil sa pagkukwento mo, doon ka lalaya at doon magsisimula ang hustisya.
Ayun, kwento na rin lang ang napag-uusapan natin. Meron ka bang kwento, attorney, ng isang babae na iyong nai-representa at nagbago ang kanyang paningin sa sarili, nagbago ang paningin sa buhay just because of the case na ipinaglaban ninyo? Oo, alam mo, minsan may lumapit sa akin isang bata. She's just like 12 years old. Tapos paglapit niya sa akin, sabi niya sa akin, attorney, umiiyak siya, sabi niya, attorney, tulungan mo lang ako, hawakan mo lang yung kaso ko. Kahit buong buhay, magkasambahay ako sa iyo. sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, hindi ko kailangan ng kasambahay. Pero kahit ano man yung problema mo, tutulungan kita. At nung pakinggan ko yung kwento niya, inabuso siya ng tatay niya. Tapos, natatakot siya para sa 9-year-old niya na kapatid kasi 9 na taon siya nung inabuso siya nung tatay niya. At nung time na hahawakan ko, habang nagkukwentuhan kami, makakatanggap ako ng call kasi yung isang 2 taong bata na bunso nilang kapatid inabuso ng kumpare ng tatay niya. At yung kumpare ng tatay niya, hindi na magrereklamo dahil binayaran ng 5,000. Ay, talagang napakamasalimuot nung kaso na yon. At ito yung isang bata na lumalapit sa akin, 'di ba? Yung natatakot siya dahil matagal siyang nananahimik magmula nung 9 na taon na naabuso na siya dahil sabi niya ang pakiramdam niya wala silang pera at hindi siya pakikinggan o kakampihan ng nanay niya. Kaya alam mo, inasikaso ko lahat yung kaso na yon ang hindi alam ng nanay. Nung isinampanan na namin yung kaso, saka namin sinabi doon sa nanay. Kasi malalaman niya na dahil ganoon. Hinawakan ko yung kaso na yon. Alam mo, ang pinakamaganda doon, sabi ko doon sa mga bata, wala kayong kasalanan. At wag mo niyong tingnan, isipin na bumaba ang inyong pagkatao dahil sa naabuso kayo. Dahil hindi ka lang katawan. Diba? Ang babae, hindi katawan lang. Sabi ko, meron kang isip at meron kang talino. Kaya higit sa katawan mo, gamitin mo ang isip mo, gamitin mo ang talino mo, malalampasan mo yan. So, ganoon. Alam mo, natutuwa ako dahil she's able to really rise above that situation at nagbago yung isip niya. At naging tagapagtanggol pa siya, tagapag-alaga ng kanyang mga kapatid. Yun, very inspiring yun sa akin at hindi ko yung malimutan. Isa pa, yung very recent lang na hinawakan ko kung saan yung isang babae, may bipolar siya, tapos nirape siya ng isang abogado. Ang sasabihin ng abogado ay it's a consensual sex. Pero for someone na may bipolar, ang nangyari pala, nung abusuhin siya, hindi siya na nakaimik, naging catatonic siya. As in, kaya yun ang sinasabi sa kanya na hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw. So, kailangan kong, Efren, intindihin, bakit hindi ka nakasigaw? Bakit hindi ka nakalaban? Bakit ganoon? Yun pala, Efren, nung binilikan ko, again, 9 na taon pa lang siya, nung inabuso na siya ng lolo niya, ng tsuhin niya. At yun yung nangyari sa kanya habang inaabuso siya. Naalala niya kung paano siyang, may kutsilyo na sa gilid niya habang inaabuso siya. So, yun ang bumabalik sa kanya nung mangyari yun. So, I have to, alam mo, kailangan kong kilanlin, kailangan kong buuin yung buong kwento niya, kailangan kong makuha sa kanya ang lahat ng katotohanan at intindihin yon. Diba? Nang lagpas lang doon sa nangyari. At ilagay yon sa isang kwento para maintindihan ng judge. Yung ganun. Inspiring yun sa akin, Efren, dahil pagkatapos nun, that woman is now a photographer. That woman is able to continue her studies, although tuloy-tuloy ang kanyang counseling. But that was liberating for her. And that was also liberating for us. And I guess it's an inspiring story for all women. Napakaganda. Nako. Kung yan ay dalawang kwento pa lamang yan. Pero talagang ang inspiration niyan ay malayo ang mararating. Kasi ang mga nakikinig sa atin ngayon, Attorney Virgie, ay maaring nag-iisip na
meron din silang decision, nasa crossroads at gusto mag-decide, mag-aabogado ba ako, papasok ba ako dito sa ganitong ipaglalaban ko ang karapatan ng iba? Itong mga stories na ating narinig mula sa iyo ay talagang baka yun ang hinihintay nila right at this moment. Kahit na anong hirap natin, Efren, nung elementary pa lang ako, pumasok na akong tagaho. Hindi naman, pero nag-offer talaga ako na maghugas ng pinggan sa kantin para makakain. Kasi wala kaming pagkain eh. Wala talaga, pasok lang talaga sa eskwela. Siyempre gusto mo namang kumain sa school, no? Pag ang dami nilang pagkain dun sa yung mga classmate mo, may pagkain, ikaw wala. O di naghugas ako ng pinggan. At dala ko yon. Maski na nung high school, naghuhugas din ako ng pinggan sa kantin ng teachers. 4 years akong tagahugas ng pinggan doon sa kantin ng mga teachers, no? Again, para din, kasi pag nandun ka sa kantin, may libre kang pagkain. Yun. Yung mga ganoon, sabihin kailangan natin dagpasan yun, no? Mga simpleng, sabihin, ano ba naman yung maghugas ka ng pinggan para makakain o para makapag-aral? Ako lagi ko tinatandaan, Efren, huwag nating ikahiya isang bagay na tama o mabuti. Yung mga gumagawa ng masama, hindi nga sila nahihiya, Efren eh. Bakit naman tayo mahihiya? Yes. Napakaganda na ang iyong work ay nagbubunga at nakikita mo yung bunga yun. Mayroong mga gawain na ang bunga ay hindi na nakikita within their lifetime eh. Later pa in terms of time and generations. Pero ngayon, you're seeing the fruit of your labor at nakikita mo unti-unting umaangat ang kamalayan ng ating mga kababayan tungkol sa mga karapatan. Hindi lang ng mga kababayan, kundi ng mga gagawa in general. Well, Attorney Virgie, salamat sa mga kwentong yan, pero gusto kong pumunta tayo sa ating pagbabalik sa ehemplo sa mga nakikita mo sa iyong hinaharap at sa mga bagay na pwede nating ipabaon sa ating mga kababayan dito sa ehemplo. Kami po ay magbabalik ni Attorney Virgie in just a short while. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783. At Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Bishop Pio Estica, Senior Pastor ng Malabon International Baptist Church. Samahan niyo po ako sa isang panalangin patungkol sa gulong nagaganap sa Ukraine. Salamat po, Panginoon, na kayo ay Diyos na nakikinig sa bawat karaingan namin. Kaya hinihiling po namin ang inyong pangangalaga sa mga pamilyang nasa loob ng shelter home sa Ukraine, naghihintay na humupa ang digmaan. Nangangamba at wala po halos matakbuhan, damayan mo sila, Panginoon. Hinihiling ko rin po na bigyan ninyo ng karunungan at kalakasan ang mga frontliners na naharap sa mapanganib na sitwasyon, hindi lamang ng digmaan kundi ng pandemya na nagaganap doon sa lugar na yon. O Diyos, sa pamagitan ng inyong kapangyarihan ay hinihiling po namin magkasundo ang dalawang panig. Gabayan, Panginoon, ang pag-uusap ng dalawang panig upang humupa ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan.
Dakilang Diyos, sama-sama po naming idinadalangin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan si Kristo Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Nagbabalik po ang ehemplo. Itong kwentuhan po natin ito ay naglalabas ng iba't ibang mga katangian ng Pilipino. At ang kausap po natin ay walang iba kundi si Attorney Virgie Suarez. Siya po ay kausap natin hindi lang bilang isang lawyer, kundi bilang isang tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga manggagawa, karapatan ng mga kababaihan. Sa kanyang pagiging isang lawyer ay nasasagawa niya yon bilang pangarap niya nung siya ay maliit pa dahil sa kanyang pinanggalingang environment sa pamilya. And now, nakikita niya ay isang vision ng Pilipinas na hindi lang mulat sa mga karapatang pantao ng ating mga kababayan, kundi kinikilala ang kakayanan, ang potensyal ng bawat isang Pinoy. Attorney Virgie, yung mga kwento ninyo kanina ay talagang true to life stories. Pero in the future, I'm sure meron ka pang hinahanap, meron ka pang pinapangarap na makita in terms of realizing the potential ng mga kababaihan, ng mga manggagawa, yung mga polisiya, yung papapalakad ng ating pamahalaan para maiangat nga itong mga ito. What do you see in the future for yourself and your profession sa ating bansa in the future? Alam mo, Efren, ako talaga pinapangarap ko ang isang bansa. Kasi Efren, meron akong 4 na anak, puro babae. At syempre may mga apo na rin ako. Pinapangarap ko yung isang lipunan o isang bansa kung saan hindi ako matatakot kapag lumalabas ng aking mga anak. Hindi ako mag-aalala na kapag magtatrabaho na sila. Alam mo kasi, sa dami ng masamang kwento na hinawakan ko, na ipinagtatanggol ko yung kalagayan ng mga manggagawa, nakakatakot na na abutin ito ng mga anak ko. No? Kaya lang ako lagi kong sinasabi, Efren, yung mga bata o yung mga anak ko, may sarili silang laban. Sabihin, kailangan nilang harapin iyon para bumuo ng isang ng sarili nilang karakter o ng sarili nilang buhay. Kaya lang, syempre, gusto ko pa rin sana lagi silang ligtas. At ito, mangyayari lang yun kung talagang ang gobyerno natin ay, o nag-gobyerno sa atin ay meron ganong klaseng pag-iisip na hindi tinitingnan ang babae na second-class citizen, hindi tinitingnan ang babae, na tinitingnan ng babae na may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng bansa kung saan yung gobyerno natin na mag-i-invest talaga sa kabataan, sa kababaihan. Yung mag-i-invest talaga sa education. Alam mo, Efren, I'm really looking forward to a time na yun yung gusto ko makita, na ang lahat ay makakapag-aral na. Yung hindi kinakailangan maghugas ng pinggan para mag-aral. Diba? Yung mag-aaral dahil libre. At dapat accessible to. Hindi po pwede kasing, diba? Hindi kasi po pwedeng, paano ka makakapag-aral kung nasa kabundukan ka, nasa remote area ka, tapos ang eskwelahan, libre nga, public school, napakalayo naman. No? Sana magkaroon ang bawat barangay may daycare, ang bawat opisina sana may daycare para ang mga babae makakapagtrabaho nang hindi pinoproblema yung anak dahil may nag-aalaga din sa anak. And Efren, nagawa ko yon sa isang kumpanya, may daycare yon. Kaya yung mga babae na problema nila yung anak, nadadala nila at may nag-aalaga. Kung po pwede yun sa isang kumpanya, po pwede rin, lalo na sa mga government institutions. Bakit hindi? Bakit hindi pwede may daycare o breastfeeding center ang lahat ng government institutions?
yung mga ganun, simple yun, di ba, Efren? Pero po pwede. Yes. Ano pa ang kadalasan pinoproblema natin, Efren? Kalusugan. Kahit na nagtatrabaho tayo, pag nagkasakit ang anak natin, ubos ang pera natin. Diba? Sa mahal mahal ang kalusugan, hindi dapat pagkakitaan ang edukasyon o ang kalusugan. Dapat ito ay isang serbisyo na nabibigay ng libre sa ating sa mga kababaihan, lalo na dahil ang kababaihan ang dami pinoproblema sa katawan dahil nga nagbubuntis ang babae. Ayun, yung trabaho, Efren, yung source of livelihood lalo ng mga babae. In fact, ang babae, marami siyang multiple burden and unpaid labor. Nagtatrabaho ang nanay sa bahay, pero parang hindi nakikita at wala siyang sahod doon, kahit na 12 hours to 18 hours to 24 hours nagtatrabaho. Napakahalaga ng trabaho sa babae, Efren, dahil ang daming babae nakukulong sa isang very abusive relationship. Minsan alam na nila na yung anak nila naaabuso, hindi pa rin makaalis dahil lang sa simpleng dahilan na akala nila hindi nila kaya o dahil sa wala silang trabaho o walang pagkukuhanan ng trabaho. We have to make them also economically empowered. Kasi yun yung bit-bit nila. So, yung mga bagay na yun, education, health, and trabaho, ito yung mga bagay na tinitingnan ko dahil ito yung higit na nagpapahirap sa maraming kababaihan. Napakagandang sagot yan. Lalo na doon sa tanong na paano ba nagiging ehemplo ang isang tao? Well, ang linaw-linaw. Magkaroon ka ng isang malinaw na pangarap, ng isang pangitain, a vision of the future, and then work your way towards it. At kitang-kita yan sa iyong buhay, Attorney Virgie, na ikaw ay malinaw ang gusto mo makita sa Pilipinas, sa mga kababaihan, sa mga kababayan natin, at binibigay mo ang buhay mo para makamit natin yan. Yun, Efren, sana, kasi madaling, kung papwesto ng maayos, ipapwesto ng maayos ng gobyerno, mga bagay nito. Naku, magiging madali, Efren, baka wala nang mga bata na hindi nakapag-aral o wala nang katulad ko na, sige, aral lang kahit na walang pagkain o walang Okay. Maraming salamat sa, hindi lang sa kwento, kundi sa inspiration na ibinigay mo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw sa ehemplo. Kasi ito ay galing sa buhay at wala nang magandang source pa ng inspiration kundi ang tunay na buhay ng isang katulad mo, Attorney Virgie. Thank you very much sa iyong ehemplo sa buhay, ehemplo sa gawain, ehemplo ng isang vision na sana'y makatch ng marami rin. God bless you. More power to you sa inyong mga advokasya, sa iyong mga kaso, sa lahat ng iyong mga nire-represent na mga organizations. Salamat, Attorney Virgie. Maraming ding salamat, Efren, at mabuhay ang lahat ng kababaihan. Happy Women's Day, no? Tumayo tayo, manindigan tayo, magsalita tayo. Dahil sa ating let us not be silenced because silence always breeds violence. Speak up and stand up, break that culture of silence. Maraming salamat. Attorney Virginia Laksa Suarez, ang ating pong ehemplo ngayon dito sa ating palatuntunan sa FEBC Philippines. Kung kayo po naman mga kaibigan ay may kilala rin na may kwentong katulad ng narinig natin kay Attorney Virgie, ay sabihin lang po ninyo sa amin. We would love to talk with them at ma-introduce din natin sila sa nakararami. Yan po ay pwede ninyong sabihin sa amin sa pamagitan ng pagte-text sa 0999-223-5675 o kaya naman ay sa 0916-296-6620. Pwede rin mag-email sa dzaasinfo@febc.ph or pumunta sa Facebook page ng Ehemplo, FEBC Radio. At para po naman sa ating pangwakas na pasasalamat, ako po yung nagpapasalamat kay Kuya Danan Rucura sa pagkakataong binigay niyo sa akin upang pansamantalang humalili sa kanya dito sa Ehemplo. At syempre, salamat din sa ating mga PA Aru Mendoza at Brian De La Cruz. Hanggang sa muli po ay bibigyan namin kayo ng another story
Ako ay nagpapaalala na saan man, kailanman, at kahit sa maliliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.